قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging nauuko lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na wala ng ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay alipin ng Allah, huling sugo ng Allah. Naway ang kapatawaran, habag, kapayapaan ay mapa sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga pamilya at sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumatahak ng tamang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, purihin at pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muli ay welcome sa ating palatuntunan, Madrasa Alim del Islam, o paaralan, ituro mo sa akin ang Islam, sa unang baitang. At ito na ang ating huling pagsasama. Ito na ang huling episode na ating pagsasama. So, insyaallah ta'ala, ang ating tatalakayin sa huli nating pagsasama ay yung mga nakakasira sa pagka-Muslim, o yung nakakapagtiwalag sa isang tao na kapag ito ay kanyang ginawa ay matitiwalag siya sa pananampalatayang Islam. Katotohanan na itinagubilin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na panghawakan natin ang pananampalatayang Islam hanggang sa kahuli-hulihang hininga. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapatunay at pagpapatibay na itinagubilin ito sa atin ng Allah na ating panghawakan ang pananampalatayang Islam hanggang sa kahuli-hulihan nating hininga dito sa mundo. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Na sa malapit na itong kahulugan, tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya sa Kanya. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, o kayong mga sumasampalataya, inyong katakutan ng Allah ng tunay na pagkatakot. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, at huwag ninyong hahayaan na kayo ay datnan ng kamatayan, na maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. Kung kaya't itinagubili ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging sa kahuli-hulihan nating hininga ay dapat na tayo ay Muslim. Sumusunod, ganap na sumusuko at tumatalima sa mga ipinag-uutos ng Allah at lumalayo sa kung anuman ang kanyang ipinagbabawal. Yan ang isang tunay na Muslim. So itinagubili ng Allah na huwag nating hahayaan na tayo ay datnan ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay Muslim. Kung kaya't narito ang ilan sa mga nakakasira sa Islam ng isang Muslim. So ito ay ating tatalakayin, ang pinakamalubhang panganib at pinakamadalas na nagaganap sa mga nakakasira sa pagka-Muslim ay natutuon sa 10 bagay na ito na ating tatalakayin. Una, asyirku fi ibadatillah, ang pagtatakda ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya nating parating nababanggit sa mga nauna nating lecture, na ito yung pinakadakila sa lahat ng mga kasalanan na magagawa ng isang tao sa kanyang Panginoon, na ipagtambal niya ang kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nilikha. Ito ay napakadakilang kasalanan sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
Tunay na hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtatambal sa Kanya. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. At liban pa doon na kasalanan, ay kayang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa pagtatambal. Ito ang hindi niya mapapatawad. Sinabi pa niya sa ibang talata, innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nasa malapit na itong kahulugan, katotohanan, sino man ang magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Ipinagbawal na sa kanya ng Allah ang kanyang paraiso. Wa ma'wahun wa faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar, at ang kanyang hantungan ay ang impernong apoy. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, at sa mga mapaggawa ng kabuktutan ay walang makakatulong sa kanila. So dito ay garantisado na ipinangako ng Allah sa sinumang datnan ng kamatayan na siya ay nagtatambal sa Allah at hindi nakapagbalik loob sa Allah nung siya ay nabubuhay, garantisado at panigurado ang kanyang hantungan ay ang impernong apoy at ipinagbawal siya ng Allah sa paraiso niya. Sa iba pang talata, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Sa malapit na itong kahulugan, at huwag kang manalangin maliban lamang sa Allah na hindi naman nakakapagbigay sa iyo ng kabutihan. مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. Hindi nakakapagbigay sa iyo ng kabutihan, ni hindi rin nakakapagbigay sa iyo ng kapahamakan. Kapag ito'y iyong ginawa, tunay na ikaw ay kasama sa mga taong mapaggawa ng kamalian. So, ito ay mga dalil, mga nagpapatibay na ang pagtatambal sa Allah sa kanyang pagsamba ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Kagaya halimbawa ng paghiling sa mga patay, doon ka mananalangin sa mga patay, sumasamba ka sa Allah at sumasamba ka sa mga patay. Paghingi ng tulong sa kanila, pamamanata sa kanila, at pag-aalay ng hayop sa kanila. O di kaya ay sa mga anghel, o di kaya ay sa puno, o di kaya ay sa kung anumang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ay kabilang sa mga pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya ikalulugod. Pangalawa ay ang sino mang gumawa ng tagapamagitan na silang namamagitan sa Kanya at sa Allah. At Kanyang hinihilingan ang mga ito at Kanyang inaasam-asam na sa kanila ay mamamagitan at sa kanila ay siya ay nakikipagsapalaran. So, kukuha siya ng tagapamagitan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay sumasamba sa Allah at doon siya pupunta sa mga anghel o di kaya doon sa libingan ng mga matutuwid at gagawin niya yung tagapamagitan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po ay kufr. Ito po ay napagkasunduan ng karamihan sa ating mga pantas sa pananampalatayang Islam na nakakapagtiwalag sa pananampalatayang Islam. Ang pangatlo ay ang sinumang hindi pinatunayan ang pagkakufar ng mga musyrik. Ang mga kufar ay yaong mga hindi sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinumang hindi niya pinatunayan ang pagkakufar ng mga musyrik ay mga mapagtambal sa Allah o nag-aalinlangan sa kanilang kawalan ng pananampalataya o pinapatutuhanan ang kanilang mga doktrina ay naging kafir na. Kung ikaw ay sinasang-ayunan mo yung kanilang doktrina, yung kanilang paniniwala, at ikaw ay sinasabi mo, pinapatotohanan mo ang kanilang paniniwala, katotohanan na ito ay nakakapagpalabas sa pananampalatayang Islam. Pang-apat, ang sinumang naniniwala na ang patnubay ng iba ay higit na ganap kaysa sa patnubay, gabay ng mahal na propeta, o ang hatol ng iba sa kanya ay higit na magaling kaysa hatol ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng mga yaong mas higit na naiibigan ang mga hatol ng mga tagut,
mga nagahari-harian na mga pinunong lumalabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at iba pa, kaysa sa hatol niya, siya ay naging kafir na. Kapag ang sinuman, mayroon siyang paniniwala na mas nakahihigit ang kanilang batas kaysa sa batas ng pananampalatayang Islam, kaysa sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaysa sa patnubay at gabay na ipinarating sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na ang taong naniniwala ng ganun, siya ay nakalabas na sa pananampalatayang Islam. Panglima ay ang sinumang nasuklam sa anuman sa mga naihatid ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pa ito ay kanyang ginagampanan, ay naging kafir na. Nasuklam, hindi niya ninanais ang anumang naipahatid sa atin, naiparating sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit pa ito ay kanyang ginagampanan, kahit pa na ito ay kanyang isinasagawa, samantalang ang kanyang puso ay nasusuklam sa mga bagay na ito, at totohanan na ang tao na iyon ay nakalabas na sa pananampalatayang Islam, kagaya ng sinabi ng Allah, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Nasa malapit na itong kahulugan, iyon ay dahil sa tunay na kanilang kinasuklaman ang anumang ibinaba ng Allah, kaya pinawalan ng bisa, pinawalan ng saysay ng Allah ang kanilang mga gawa. Pang-anim ay ang sinumang nangutya sa anumang bagay sa relihiyon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangungutya sa mga aral, mga katuruan sa pananampalatayang Islam o sa pagkakaloob niya ng gantimpala, pagkakaloob ng Allah ng gantimpala o pagpapataw niya ng kaparusahan, katotohanan na siya ay naging kafir na. Sinasabi niya na hindi nababagay, minamaliit niya ang mga katuruan sa pananampalatayang Islam. No? Katotohanan na ang taong ito ay nakalabas na sa pananampalatayang Islam, o di kaya ay minamaliit niya yung mga bagay na kung saan ipinarating ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad halimbawa ng mga gawain na sinabi sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kapag ito ay ating ginawa ay tayo ay gagantimpalaan, at ito ay kanyang pinagtatawanan, at kapag ito ay at yung mga bagay na kanyang ipinagbawal halimbawa at pinagtatawanan din ng tao, ng isang Muslim, katotohanan na siya ay lumabas na sa pananampalatayang Islam. Gaya ng sabi ng Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Nasa malapit na itong kahulugan, sabihin mo, Muhammad, sa Allah, sa kanyang aya, mga patunay at tanda o kapahayagan, at sa kanyang sugo ba kayo ay nangungutya? Huwag na kayong mga tuwiran. Sa katunayan, kayo ngayon ay hindi na sumasampalataya pagkatapos ng inyong pananampalataya. Yun yung mga tao na kung saan kanilang kinutya ang ilan sa mga katuruan, ilan sa mga aral sa pananampalatayang Islam. Ang mga tao na iyon, hinatulan sila ng Allah na sila ay nakalabas na sa pananampalatayang Islam. Pangpito ay ang karunungang itim, ang salamangka. Kabilang rito ay ang panggagaway at panggagayuma. At ang sinumang gumawa nito o malugod dito ay siya ay naging kafir na. So napakarami ang alituntunin hinggil sa bagay na ito. Yung karunungang itim o pag-aaral ng karunungang itim o salamangka, ito ay nakakapagpalabas sa pananampalatayang Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang patunay nito, sinabi ng Allah, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ngunit hindi nagturo ang dalawang anghel, ang Harut at Marut, na ito sa sinuman hanggat hindi nila nasasabi, tanging kami ay isang pagsubok lamang, kaya huwag kayong tumalikod sa inyong pananampalataya. Huwag kayong tumalikod sa pananampalataya. Ibig sabihin, kapag inaral natin, pinag-aralan natin yung salamangka, yung karunungang itim, katotohanan na ito ay nakakapagpatiwalag sa ating pananampalatayang Islam. At marami ang aral at marami ang mga alituntunin, batas na napapaloob sa mga
bagay na ito. Pangwalo, ang pagpanig sa mga musyrik, sa mga nagtatakda ng pagtambal sa Allah at ang pagtugon sa kanila laban sa mga Muslim. Mas kinakampihan mo yung mga musyrik, yung mga taong walang pananampalataya sa Allah, yung mga taong kanilang ipinagtatambal ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag mas sila ang kinakampihan mo kaysa sa mga kapatid mong Muslim at tinutulungan mo sila, yung mga musyrik na iyon, laban sa mga Muslim, katotohanan na ito ay peligro. Ito ay nakakapagpalabas sa ating pananampalatayang Islam. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Nasa malapit na itong kahulugan. At sino man sa inyo ang magtalaga sa kanila bilang awliya, katulong, tagapangasiwa at iba pa, tunay na siya ay mapapabilang sa kanila. Na ang mga taong ito, mga musyrik, ay hinatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanilang hantungan ay ang impernong apoy. Katotohanan, inna Allah la yahdil qawm adh-dhalimin. Katotohanan ng Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong lumalabag sa katarungan. At ang pangsyam ay ang sinumang naniniwala na may mga piling tao na maaaring lumabas sa batas ni Propeta Muhammad SAW o hindi sila saklaw ng batas na ito, batas ng Islam at batas na inihatol ng mahal na Propeta Muhammad SAW, ay katotohanan na siya ay naging kafir na. So, lahat ng naiparating ng Propeta Muhammad SAW ng mga batas at hatol ay ito ay saklaw niya lahat ng mga tao, lahat ng mga mananampalatayang Muslim at wala itong kinukosindira. Kagaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At sinumang maghangad ng iba pa sa Islam, sa batas ng Islam, bilang relihiyon, kailanman ay hindi yun matatanggap sa kanya at siya ay sa kabilang buhay kabilang sa mga talunan. At ang pangsampu ay ang pagtanggi o pagtalikod sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ang Islam. Hindi niya ito pinag-aaralan, hindi niya ito isinasagawa. At ito ay peligro sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Nasa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sino pa ang higit na lumalabag sa katarungan kaysa sa kanya na pinapaalalahanan tungkol sa ayat, mga patunay, tanda, kapahayagan at iba pa ng kanyang Panginoon. At pagkatapos ay tinatanggihan niya ang mga ito, tunay na kami ang maghihiganti sa mga mujrimun, mga kriminal, mga hindi naniniwala, gumagawa ng masama at iba pa. At ang lahat ng mga nakakasirang ito ay walang pagkakaiba maging sa taong nagbibiro. Kahit pa biro niya itong sinasabi ang mga bagay na ito. O di kaya ay seryoso niya itong sinasabi o seryoso siya sa kanyang sarili at natatakot maliban sa taong napipilitan lamang ay siya ay exempted dito. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maliban sa sinumang pinilit subalit ang kanyang puso ay panatag sa pananampalataya. Panatag sa pananampalataya. So yun, kapag ang isang tao seryoso o di kaya pabiro o di kaya natatakot siya kaya niya nagawa ang bagay na ito, katotohanan yung mga nabanggit nating labas sa pananampalatayang Islam o nakakasira sa pagka-Muslim ay katotohanan na siya ay nakalabas na sa pananampalatayang Islam maliban lamang doon sa pinilit o di kaya napipilitan dahil sa kadahilanan. So ang mga bagay na ito na ating natalakay ay malawak ang pagpapaliwanag sa mga ito. So hindi dito nagtatapos ang paliwanag nito. So hinihikayat ko ang ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sila ay magsaliksik pa hinggil sa mga bagay na ito na ating natalakay, lalong-lalo na itong nawakidul Islam.
itong mga nakakasira sa pagka-Muslim ng isang tao, kinakailangan na aralin pa natin ito sapagkat napakaraming batas, napakaraming mga alituntunin na napapaloob dito. Ito ay buod lamang itong natalakay natin. So inshallah, itong huling episode natin, naway napulutan natin ng aral ang ating pagsasama na 12 episode. So atin itong ipagpapatuloy inshallah sa ikalawang baitang naman. So sa muli, ako ang inyong tagapagturo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون